Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:50. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, mahiwas na brownout, mamamatian ka nagkaperang lugar, digdi sa laog ka na syudad ka naga, hatudyan kan kaso Ricodos. Sa iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, tarong taga Nabuwa nagkakuanid Bulawan na medalya, rank number 2 sa katatapos pala na Thailand International Mathematics Olympiad. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, si CTC palsipikado subuot, LGU Naga daing gayo na reparo, kaya natao ang kontrata sa kontrobersyal evacuation center na ginibo dyan sa Balatas. Sasatuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, inaugurasyon na kanda tubigan na Santa Maria Iriga City Multipurpose Building, pinagapanginuta na ni Congressman na El Rey Villafuerte ka na probinsya ka na Camarines Sur. Summan na ginibuman ang inauguration kan Central Logistic Building dyan sa Sagrada Bula, Camarines Sur, nasarong proyekto ni Congressman Biggs Villafuerte ka na Camarines Sur. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, mga parakawat na nagigikan sa Bicol Region na mapartisipar sa palarong Bicol o palarong pambansa duman sa probinsya kan Cebu, labo-labo ang pagpraktis. Sasabuya pa nga mga pamayukan na mga barata sa lado lokal, libreng bakuna kontra sa rabies, padagos na pinagatatao kan opisina kanda veterinaryo. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirundong. Mga tukang liwat maray na aga, ako po si Junel Cuba. Ngunyan sa detalyes kita kan sa tuyong mga barata sa lado lokal. Ginibo ana sarong basic life support training kana mga estudyante gikan mana sa San Rafael Elementary School. Naging katuwang sa programang ini si Evit D.S. San Juan School Principal asin na para Obsum Pira ana DRR Coordinator kana sinambit ng eskwelahan sa pangigidot mismo kan First Responders Program Management Office sa Lindung ninda Dr. Ramon Lim asin manda kanda National Trainer na si Raul Was. Tinukluan ang mga partisipantes kan manlaylay ng mga emergency response skills paragos na ipinagatutulod gunyan kan DepEd na ang gabus ng mga eskwelahan digdi sa laog kan syudad kan Naga ang mga estudyante ana makanood kana pinagaapod na basic life support. Inita nga man na magamit ninda sa saindang mga harong maski nga ni iyan mayo pa nagaabot ana mga respondyente ali sa parte mismo kana mga ahensya kan gobyerno kon igwanin na emerhensya dakulang tabang ini sa pagkanood kan mga estudyante sigun sa nasambit na nga principal na si Evit D. San Juan kada sinambit na nga eskwelahan.
Sa iba pa niya itong detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, duwang magkasuway na waranta o barasa ana pinag-survey kana RTC Branch 5 dahil Camarines Norte sa parte kana sarong nagangaran na alias sa Clay 30 anyos sa sarong construction workers asin na bistong rank number 9 sa listan kan regional most wanted person sa Kabikulan nakarehistro kiklay ana mga personalis kan na parakali PNP First and Second Mobile Force Company tangani man na iyo ana manginot sa pagdakop digdi katabang ana CIDG Camarines Norte kan nagtalikod na aldaw nakampang sa kasong 3 counts of rape asin man pagbalga sa Republic Act 7016 kung sain ana lugusan na subuot ka na suspek iyo ana minor de edad ana suspek na atubang pa sa kasong acts of lasciviousness si alias Clay sangunyan nasa kustodiya kan PNP dumanda sa parte kan na probinsya kan Camarines Norte. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, NCP o direktor nagahagad nin sarong simana para linigon ang palibot kan headquarters sa illegal parking Buyet Paderes sa detalye. Wala to an one-time big-time operation kan Naga City Police Office kaibahan ang pirapang mga opisina laban sa mga traffic violators alagad narisaman ang mga nakaparada sa palibot kan headquarters sa Marlin Street. Kaya nagpromisa si City Director Police Colonel Erwin Rebellion na lilinigo na sinambit ng lugar urog ng may mga signage na no parking as in towing area. Inako ni Rebellion na bukas ang sayang opisina sa pagtuyaw sinambit ng problema. Asin sinabing tawan siya ng sarong simana sa paglinig sa kasasadit na lugar. Sinabi ni Rebellion na kasasadit kan tinampo sa lugar asin nagiging magabat ang bulos kan trapiko huli sa mga nakabalandrang mga bihikulo na ang kadaklan. Pulis ang may sadiri. Kung kaya sarong simana ang pigahagad kani, taaram ni Rebellion na masakit ordiran ang mga pulis na sayang nasasakupan, haliw na sa indang mga bihikulo. May report na tinatami-tamian sa naman kan mga pulis ang plano kan City Director. Para sa BBS News, Buyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, higot-igot ngunyan ang ginigibong practice o training kan Department of Education o DepEd Bicol sa mga Bicolanong atleta na ilalaban sa Palarong Pambansa 2024. Iyan sa maabot na pizza 3 kan bulan kan Hulyo sagkod ng 16 sa 2024. Nagigibon duman sa parte mismo kan probinsya kan Cebu. Sa pahayag ni DepEd Assistant Regional Director Regional Sports Officer Francisco Dexter Sison, sinabi kanina dai mapapara ang determinasyon kan mga Bicolanong atleta alagad pigiling kaniya na alanganin na madaog kan Bicol team ang mga atleta hali sa mga reyon kan Calabarzon, Iloilo, Davao asin maging ang reyon kan NCR. Inulita sobrang palaban asin makukusog ada team kan mga ni. Katakod kan bagay na yan, naglalaom si Sison na makukuha kan reyon 5 ang rank number 5 sa Palarong Pambansa 2024. Naging makatotohanan sana si Direktor na day kayang daugon ang mga makukusog na team. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Mga parauma sa San Fernando pig-abisuan kan mau mag-adjust kan sa indang planting calendars. Mike Gravito sa detalye. Ipinagpahayag ni Municipal Agriculturist Officer Alan Salvador kan LGU San Fernando nangunyan na panaguspang nakakamati din matinding init ni na panahon ang mga parauma
Diyan sa indang kabadoan na sinabi kan opisyal na kinakaipuhan na mag-adjust kan sa indang planting calendar ang mga para umamaging ang mga partanom asin maghanap ng mga alternatibong mga remedyo tanganing sa indang pagtanom igusinda din magagamit na tubig sa indang mga umahan. Kasi po ito mag-adjust kung planting calendar i-observe itong mga sitwasyon ng lugar kung kaya kung iba man available na source of irrigation tansahon kung talagang kaya pa talaga na masustinir ang tubig itong mga ngaipo niya. Parte kan naging mga pahayag ni Municipal Agriculturist Officer Alan Salvador kanina magkaulay kan BBS Patrol. Para sa serbisyo publiko sa may gamit Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyos kan mga barata sa lado lokal, CTC palsipikado, LGU nagad da isubot gayong nariparo. Palsipikasyon subuot na kaso kan CTC apwar pakan da ipapag respeto asin na pag-deliberar ni na mga napapalaog sa kontrata sa sarong proyekto sa DPWH kaya piga blacklist kanda Hunyo 7, 2023 nasaro subuot sa kinuang kontratista ni Mayor Nelson Ligacion sa paagi kan na pinagapod na joint venture para man sa Pagcor Evacuation Center sa laog kan na Siyudad Canaga. Inuluwas sa Department Order 61 Series of 2023 kan DPWH na igwasubot ng palsipikasyon na ginibo ang CTC CBSI na kung saan isinunad ka na departamento matapos mag-turnover ang mga ini sa LGU Naga kan sinasabing sinaputi subuot na Pagcor Evacuation Center kan na City Hall na pinagpatindog kan administrasyon ni Mayor Nelson Ligacion dyan sa Balatas na iniorgulyo kani. Notoryoso naman subuot ang CTC CBSI sa palsipikasyon na ginibo kani bago pa man sinda na ipasairarong kanda blacklist kan opisina kan DPWH kun niriparo sa nasubuot asin ginibo kan City Hall an sa indang mandato da ikuta na daa ini makakalusot ngunyan da ini binali sa post kanda City Hall na iyong masimbag sa pagpapakaray kan evacuation center dakulon kaputan ngunyan na nagbubutwa kung tano tada ilugod ini binali sa saindang post asin paano nakalusot ang nasambit ng kontratista mantang ini igwa na pala ni mga patrabaho na dipiktoso asin da subuot kabali na sa listahan na blacklist kan opisina kan DPWH. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Number 3. O sa iba pa niya itong detalyes kanda mga barata sa lado lokal. Groundbreaking ceremony para man sa construction kanda bagong Naga City Fire Station na ginibo na kasud ba Daryl Banya sa detalye. Ang ginibo ang groundbreaking ceremony kan na bagong Naga City Fire Station kasudma Mayo 14 sa lote na pigdonar kan LGU Naga sa Balatas New Development Area. Pinanginutan ang aktibidad kan Regional Fire Marshal kan Bureau of Fire Protection na si Fire Chief Superintendent Ricardo Perdigon, Fire Senior Superintendent Attorney Hyacinth Grajeda Mirabel, ang Provincial Fire Marshal asin iba pang opisyal gikan sa Bureau of Fire Protection Regional Headquarters. Ang halipot na programa binukasan sa paagi kang welcome remarks kan Naga City Fire Marshal na si Fire Chief Inspector Mark Alan Consegra. Durante kan programa, pinasalamatan kan Fire Marshal Canaga ang gabos na stakeholders na nagtarabang tangarig na marealisar na maitugdok ang bagong fire station. Pinahayag kan Regional Fire Marshal kan Bureau of Fire na si Superintendent Perdigon na igwa ng pundo ang sinabit ng proyekto asin nakatalaan po ng tulos ang konstruksyon. Presente sa okasyon ang Alkalde Canaga bilang Huésped de Honor, mga opisyales Canaga, mga pamayo kan opisina, personahes asin representantes gikan sa PNP Naga, BJMP Naga, PSO, CDRRMO, kabali naman ang mga personahes kan Sepio Naga City
Chinpotong Volunteer Fire Brigade, asin ang Naga White Volunteer Fire Rescue. Mientras tanto sa Balyong Lado, napag-araman sa pahayag kan Bureau of Fire Protection na sa first quarter kan taon 2023, uminabot sana sa 97 ang nangyaring kasulo digdi sa Rion, Bicol. Alagad kung ikukumpara niya na taon 2024 sa panahon kan El Nino, nagpakol na sa 133 na kasulo ang na-record kan ahensya. Apwera kaayan ang mga grass fire asin man forest fire. Kung ikukumpara ka nagtalikod na taon, 13 sana. Alagad ngunya na taon, nag-abot ini sa 54 insidente. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BDS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, si Kunsyal Gel Abunal Gumis sa paragos ang pagtulod sa pagsagibo kan pinagapod na oversight function kan sanggunian panglunsod sa laog kan siyudad Canaga. Karakod kan pinagsumiter ni Kunsyal Badong del Castillo nen sarong resolusyon nag-iimbitar sa Commission on Audit GUA na iyo na magkondukta kan investigasyon sa mga aligasyon na pinagaatubang kan gobyerno lokal kan Naga. Paragos pa man girara ay si Kunsyal Gel Abunal Gomez na pagtulod na dapat gibun kan sanggunian na panglunsod an oversight function kani saru kaya subot sa natukara sa sinambit ng resolusyon na piga sunad ni Kunsyal Badong del Castillo an manunungod sa gigibo na investigasyon kan sanggunian sa mga aligasyon na pinagaatubang kan lokal na gobyerno. Sigun ki Kunsyal Badong, bakong balido asin day tutubudan ang magiging resulta kan investigasyon sa sanggunian na inulita kabali sa mga akusado ang mga miyembros kan sangguniang panglunsod. Siring man ang posibilidad na magkaigwa kan pinagaapod na overlap ang investigasyon in kaso magkaigwa kan na investigasyon ang Commission on Audit o GUA. Alagad sinupalpal ini ni Kunsyal Gel Abunal mayong maraot ang sabi ni Kunsyal Gel Abunal Gomez mayong maraot kung mag-overlap an investigasyon kan sanggunian asin kan na Commission on Audit asin an pigahabol ngunyan kan sanggunian panglunsod an mga opisina sa laog kan na lokal na gobyerno kan siyudad Canaga na dawit subuot sa mga aligasyon. Dagdag pa ka na nasambit ng Kunsyal, dapat daimo na isipon ang mga pansadiring interes taan na kinakaipuan digdi makataong kasimbagan sa mga aligasyon asin magamit ang oversight function kan sanggunian panglunsod kan Naga. Katakod kan prinsipyong iyan ni Kunsyal Gel Abunal kadakol ang nag-umaw sa nasambit ng Kunsyal huli kan matagas na panindugan kani na magkaigwaning investigasyon ang sanggunian panglunsod kan Naga sa nangyari subuot na isyu ning korupsyon asin kapalpakan sa laog subuot kan administrasyon ni Mayor Nelson Ligacion. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Number 3 most wanted person duman sa Banwaan kan Baaw, Camarines Sur nadakop kan mga autoridad. O kaismenda sa detalye. Arestado kan mga autoridad duman sa Banwaan Baaw, Camarines Sur ang deklaradong ikatulo sa municipal most wanted person sa nasampitan ng Banwaan. Mga bandang alas 7 ni napagkapanggi kan iniarestaron kasugma sa barangay Dolores sa Taytay Rizal. Pinagsarong puwersa kan PNP Baaw si Regman Taytay Rizal PNP ang pag-arestar sa suspect na pinagtanan lang na alias na Moon. Asin ini anigwanin mandambiento de arresto sa pagbalgara kan Section 5 Article 2 of Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang mandambiento de arresto pinagpaluwas kan 5th Judicial Region Branch 35 na nakabase sa siyudad kan Iriga. January 29, 2024 pakan pinaluwasan mandambiento de arresto sa nasampitan ng akusado na kung sa Nobel recommended ang kaso ka nasampitan ng suspect ng unyan nakakulong duman sa Taytay Rizal. Mantang ina nakatala na ibiyahe pasiring digdi sa probinsya ni Camarines Sur, partikular na dyan sa Banwaan Baaw. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Sumenda, Basta Bareta, sigurado.
DBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinagapanginuta na ni Congressman Migs Villafuerte kanda 5th District kan probinsya kan Camarines Sur anda inaugurasyon kanda sarong multipurpose building dyan sa parte mismo kan Sitio Tubigana, Santa Maria, Iriga City. Ang nasambit na nga multipurpose building mismo nga pinagapatindog kanda nasambit na nga kongresista kanda ikalibang distrito kana probinsya kana Camarines Sur kung sa ini ad makakatabang sa anuman na purpose na pwedeng gibon digdi kabalinaan na mga seminars training asin man pwedeng gibon na evacuation center oras na magkaigwa kana pinagaapud na sinasabing raot nin panahon araw kana bagyo. Apuera kana inaugurasyon kana multipurpose building dyan sa Santa Maria, Iriga City. Pinag-inauguraran man kanda kongresista kanda 5th District kan Camarines Sur, Congressman Migs Villafuerte. Anda bagong Central Logistic Building dyan sa Sagrada sa Banwan kan Bula, Camarines Sur. Anda bagong modernong building anda naipatindog dyan sa Barangay kan Sagrada Bula na magiging livelihood and training center sa sinambit ng Banwaan. Digdi ang mga proyektong ini anda mismo nga pinag-aatod kada kongresista kada 5th District kada probinsya kada Camarines Sur tangani nga makatabang sa mga constituentes kan sinambit ng Banwaan. Pinagapasalamatan man ang DTI Camarines Sur para sa inot na 30 sewing machine unit tangani nga magpuon ang livelihood training sa nasambit ng pasilidad. Dugang padigdi ang livelihood program kung saan tarabang-tabang ang Kapitulyo Provincial kan Camarines Sur asin man ang lokal na gobyerno kan Banwaan kan Bula. Kabali naman ang opisina ni Gobernador Luigi Villafuerte asin Congressman Migs Villafuerte kan 5th District kan probinsya ni Camarines Sur. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, nakatalaan na magkaigwanin maiwasan na brownout anda kooperatiba kan Caso Recodo sa manlain-lain ng mga lugar digdi sa laog kan na syudad kan na Naga sa maabot na aldaw kan na Biyernes. Anda temporaryo nga mawawaran ni na kuryente sa maabot na Biyernes ini mapuon alas 9 nin pagkaaga sa gunang alas 6 ni na pagkabanggi. Gigibon niya sa parte mismo kan na reconjuturing poon sa parte mismo kan na 402 336.4 dyan sa parte kan Villa Concepcion Subdivision. Ana mga apektado nga mga lugar na makakaguno kan na brownout sa maabot na aldaw kan na Biyernes. Iyo ang former Ago Foundation dyan sa lugar na iyan asin mada sa SSS parte kan Concepcion Grande, Villa Concepcion Subdivision, St. James Subdivision, Major Seminary, Coca-Cola Factory, Doña Clara Village, parte kan Concepcion na Pequeña Naga City. Ana nasambit na nga bagay ginigibo kan na kooperatiba kan Caso Recodos tangani nga pakarayon an linya kan mga kuryente asin na linigon siring man ang pagkakaigwa kan pinagaapod na preventive na paglilinig kana sa indang mga ikipae. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakita sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kunyan kana mga barata sa lado lokal, pigkumpirmar ni Bipar Bicol Regional Director Dr. Ariela Pequento na talagang sirang butiti ang nakailo sa duwang pamilya duman sa libo na konsain tuludigdi ana nagadan asinda 5 ana idara sa ospital asida padagos pang piga bubulong siguna Kia Pio Quinto.
anda sa indang opisina tulos man na naggibo ni na investigasyon asinda digdi subuot sinda ang nakipagkoordinara sa parte mismo kan DOH nagkuaman sinda ni na sampol kanda nasambit na nga sira asin pigpadaraman dumanda sa central office sa Manila tanganing madeterminaran nasabi ng sira na iyo anda subuot nakailo sa parte mismo kana mga residentes na nagdara ni natulo ada binawian ni na buhay asin pagkakairido kana 5 pang persona o yan parte kan mga pahayag na yan ni Direktor Dr. Ariel Pio Quinto kanda BIFAR Bicol. Ano po yan nangyari duman sa lugar sa Libon, Albay, kung sa igwa kita ning nakaabot sa muyan information na nagpakandak man kami ng on-site investigation duman sa area. Na-found out po, and sa pagkipagtabangan din po sa DOH na hospital ng itong iba, nagluwas na ang species na sa indang pinarakan ay itong piga-upload min itong kaibahan naman sa pigbaban na nagbutinti. Daw ang man sasabi naman sa lugar na may local name. Pero ito pong sample tigpagarami na po naman sa Manila and pigpa-identify nyo. So may naman pong ibang sira na araw na ito katindihan lason kundi itong igbabawal na po na klase ng butiti. So yan po ay kaibahan sa muyang pigpaluwas na fisheries administrative order kung sa pigbabawal po ang distribution, kayan, pagkakanilaw, maski luto na. Sa daiman po nagagadanan lason kayan, maski luto. Partiyan kan mga pahayag ni Direktor Ariel Pio Quinto kanda BIFAR sa pakikipagulay kan programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Laima nagkulang anda BIFAR Bicol sa pagdiseminar kan mga impormasyon sa mga parasira na bawal ang pagdakop urog na ang pagkakankan na sirang butiti. Maski ang mga parasira haloy naman subot ining aramba na bawal talaga nga kakanon ang butiti. May mga pagkakataon kaya subuot na naghihinayang asin nakakaiba sa mga sira kaya digdiya pigluluto kan mga nakakadakop kaniya. Tulo ana nagadan asin na 5 ana na ospital. Mientras na pati naman na tikong bawal mandang itinda sa saud maski iniya sinasabing pinatuyo naman uli ta ana rason an ilo digdi daiman subuot na hali sa sira sabi kan direktor oya si Direktor Dr. Ariel Pio Quinto kan BIFAR Bicol. Iyo po. Actually, aram ko yan ka mga parasira na maski day ining scientific na mga science na igagamit at yan kasi siyempre sa digdisa sa tuyang lugar na iwaman kita yung pagpapaluwas ng mga information materials para maaraman po. Pero mga parasira po, aram po yan na talagang daiman niyang pigpapawal, ay daiman niyang pigkakatan. May mga pagkakataon lang kasi na siguro ang naaraman ng informasyon kayo ito ay nang hinayang pa rin siguro ang kay riba kang ibang sira. So nakasabay siya dumang sa pagluto. So iyo po ito sa naging resulta. 8 ang naapektuhan, 3 po. So nagadan itong 5 na ospital. Pero sana ngunyan medyo maayos na taday naman po ng development naman sa ospital. So ngunyan po itong may 5 po na ospital. Ito so far itong dahil na kami update ngunyan pero ang dahil man po doon ang naapektuhan. Ito man sana pong tulo ang diretsong na ito ang kaitong lasong had. Partiyan kan mga pahayag ni Direktor Ariel Pio Quinto kanda BIFAR Bicol sa exclusive interview kan Radyo Banat ni Benji Rivera. Ang pagmakulog sa mga parasira, ang saro sa tinatawanan nindo ni Congressman Elry Villafuerte asin man Biggs Villafuerte, katabang man ang Bicol Saro Party List sa bagong bill ni Congressman Elry Villafuerte na pig-file naman sa Congress. Pigtutulod kanina matawanin insurance ang mga parauma asin mga parasira, yan tanganing ipaabot o
In kaso, mag-abot an oras na sinda maga-retiro na sa saindang pagsisira. Ana mga ini siguradong igwanin na insurance na makukuha tanganing magamit ninda o makatabang sa sainda maski nangani ana mga parasirang ini ada nagretiro na sa saindang mga trabaho. Nahiling kaya ni Congressman Elry Villafuerte na ana mga parasira asin na an mga parauma an subuot pag nagre-retiro na mayo na nin nakukuha ang benepisyo o mayo na nin na naabot sa saindang imo. Kaya naisip ni Congressman Elry na mag-file sa Congress nin bill para sa insurance kan mga ini. Ana nasambit ng bill an padagos kunya na pinagdidibatihan duman sa Kongreso asin naglalaom si Congressman Elry Villafuerte na ini maaprobaran ni huli tadakol na mga congressman ngunyan ang nagsusuporta sa nasambit ng bill. Uya si Congressman Elry Villafuerte kan Kamara de Sur. Ito naman sa tanong mo, nasa Kongreso pa po yan, tinatalakay po yan. Ako naisip ko talaga yung karapatan at mga benepisyo ng mga farmer ay dapat pangalagaan yan. Kasi kung mayroong pension sa teacher, police, huwes at iba't ibang mga kasama natin kawani sa gobyerno, dapat ang mga farmer din at fishermen ay meron ding insurance na pwede nilang asahan. No? So ako, tinutulak po natin yan at pinagdidibatihan pa po yan na kinakaso kasi ang palaging issue dyan yung sertukuhan ng pera, no? So, ako mataas ang aking kumpiyansa na ang mga kasama naman natin sa Kongreso ay susuporta dyan sa aking panlokal. Dahil ang mga tutuloy na bayani ng ating bansa ay mga farmer at fishermen dahil sila nagdadala ng pagkain sa atin. Kung walang mga farmer at fishermen, wala tayong kakainin po. So, importante po yan na bigyan sila ng prioridad at bigyan sila ng tamang atensyon at benepisyo. Partiyan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan Kamara de Sur sa entrevista kan programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Antes na matapos ang termino ni Congressman Elry Villafuerte bilang congressman kan 2nd District kan Kamara de Sur, gusto kaning mahiling o mangyari na anda sinambit ng 2nd District kan Kamara de Sur anda mauswag kaya ngunyanda dagos-dagos ang mga pagkakaigwanin mga pagproseso pag-aasenso asin man na serbisyong kapuerte. Sinabi ni Congressman Elry Villafuerte na mayo pa man subuot na nadidesisyonan siya kung ano ang sa iyang dadalaganan asin kung si Isay ang pwedeng magsalida sa iya bilang 2nd District Congressman kan Kamara de Sur. Alagad saro sa nasubuot ang sigurado Villafuerte ang masalida sa iya. Initanganing maipagpadagos-dagos ang mga programa sa laog mismo kan 2nd District na day pwedeng pabayaan asin maipagpadagos ang serbisyo nga kapuerte sa probinsya kan Kamara de Sur huli man kaini ang pinagahagad kan mga constituentes kan Kamara de Sur na magdanay asin magpadagos-dagos ang serbisyong kapuerte, medical and boreal assistance pagpapatindog nin mga cover court na ginimo na kan mga Villafuerte puon pa kan panahon ni dating Congressman LRB. O yan parte kan mga pahayag na yan ni Congressman Elry Villafuerte kan Kamara de Sur. Hindi pa naman. Last term ko kasi as congressman, gusto ko rin mapagpatuloy yung mga naumpisa ko dyan, mga constituents natin na yan sa 2nd District na kung titignan mo ang Progreso Asenso, daming project, billion kada taon, last term ko. So, ang tao nagtatanong ko sinong papalit sa akin. So, may posibilidad naman po na Villafuerte rin ang pumalit sa akin. Pwede rin naman po ako mag-governor. Pero ang pinaka-objective talaga if ever mangyari po yan ay mapagpatuloy rin ang mga programa sa distrito at mapagpatuloy rin ang mga serbisyong kapuerte sa probinsya. Kasi yan ang gusto ng mga tao, di ba? Na kung sakali man magpalit kami ni Governor Luigi, ay ang gusto nila mapagpatuloy po ang serbisyong kapuerte, ang mga scholarship, medical burial assistance, mga covered course sa probinsya. At ginawa na po namin yan nung ang aking ama ay na-elect na governor for 16 years, ako po ay sumunod sa kanya. Tinuloy ko, tinuloy po ni Governor Mig, tinuloy po ni Governor Luigi. Yan ang gusto ng tao, yung pagpatuloy. Kasi kung tutignan
titignan mo, tayo ang local government sa buong Pilipinas na napakaraming eskwelahan na pinatayo, community colleges. Inumpisa ng aking ama, dinagdagan ni Congressman Nick nung siyang governor. Ngayon, dinagdagan ni Governor Luigi. Yan ang gusto nilang matapos. No? Minsan kasi hindi natatapos ang isang programa in 3 years. No? So, continuity ang gusto ng tao. Tuloy-tuloy na programa. Posibilidad po yan, pero hindi pa naman po tayo nag-declare. Partiyan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan Kamara de Sur sa entrevista kan programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Kumpirmar ni Congressman Elry Villafuerte kan Kamara de Sur na dakul na mga lider asin sektores kan komunidad ang naghahagad na magdalagan siya bilang senador sa masunod na eleksyon. Maging si Presidente Bongbong Marcos ang napiga re-reconocer ang sa iyang pangaran na ibali sa linyada kan senatorial ticket para manda sa administrasyon. Si Congressman Elry Villafuerte maging sa survey perming lusot ang sa iyang pangaran na makabali sa linyada kana administrasyon sa pagkasenador sa maabot na midterm eleksyon. Alagad siguna sa pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kana probinsya kana Kamara de Sur, mayo pasubot siya na desisyon sa nasambit ng bagay ninulit gusto niya tutukan ang probinsya kana Kamara de Sur asin na mapauswag ninhuli tadigdig kinakaipuan subuot kan mga residentes kan na probinsya an mauswag na probinsya kan Kamara de Sur. Uya pa ang parte kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan Kamara de Sur. Tama po yan kasi mismo mga kapartido ko sa National Unity Party at kasama ko sa Congress ay tinutulak po tayo mag-senador, no? Sinasama tayo sa survey, although hindi ko naman talagang gusto mag-senador dahil gusto ko lang po ay dito sa Kamsur. May mga nagtutulak rin po sa atin dyan na mag-senador, dalawa lang kandidatong Bicolano ngayon sa Senate. Maganda naman ang accomplishment ko, marami na ako nagawa, kilala ako nationwide. Pero po hindi na kininiisipan kasi ang priority ko lang po ay dito muna sa probinsya ng Camarines Sur mag-survey. Si Congressman Elry Villafuerte kan Kamara de Sur sa programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Uyon man si Congressman Elry Villafuerte sa mga suggestion kanda publiko na dapat ana mga kandidato na opisyal sa barangay igwanin na mga kwalifikasyon ang bagay na ni ang piga-adalan tanganing kung pwede pag-urulayan na duman sa parte mismo kan Kongreso gigibuhon ang mga lakdang na iniya tanganing ang mga kandidato sa barangay ang subuot digdi magkaigwanin na kwalifikasyon magigirumduman kaya nakadaklan sa mga kandidato sa barangay ang mga undergraduate alagad ninuli tabistado dakul ang pamilya asin na inaanak sa bunyag asin kasal nang gagana asin nakakatukaw bilang mga barangay official. Uya ang parte kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan Kamara de Sur. Tama naman po na dapat may qualification yan. Kung ang presidente may qualification, ng congressman, siguro maganda rin pag-aralan. Salamat po sa suggestion po. Si Congressman Elry Villafuerte kan na probinsya kan na Kamara de Sur sa entrevista kan programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Ang atugang iyan ang katiripunan kan mga barata sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga barata. Yaon dyan sa Engineering Department kaibanan dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote asin man si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba Mabalos kan sa pong pagantabay. Salamat po mapa sa tuya pulugodan biyaya asin bendisyon kan mala Diyos. Basta barata sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado.